Makakausap naman natin ngayon si Marikina Mayor Del De Guzman. Mayor De Guzman? Nagabi po, Rawi. Maga na pala. Morning. Yes. Ano po ang latest dyan sa Marikina River? At yung panahon dyan sa Marikina? Medyo tumaso uli ngayon, no? Pero from kanina, almost 16.2 na. Ngayon ay 16.6 na ulit. Ano? Pero hopefully, yung ulan lang kanina yon na hindi naman masyado malakas. At patuloy na bumaba na ito. No. So sa kasalukuyan po, ano po yung kumusta naman po ang weather dyan sa Marikina? Umuulan pa ba? Umaambon-ambon lang, no? Pero madilim pa rin na langit. Tingnan natin ulan pa rin itong babagsak na ito. Opo. So sa palagay nyo, yung emergency dyan sa paligid ng Marikina River ay hindi pa tapos? Hindi pa po, ano? Naka-standby po tayo at yung monitoring doon. Kaya pwede mangyari po kung sakali. Yeah. Kasi kahapon po ay naglabas kayo ng advisory na forced evacuation na yung mga residente sa paligid ng Marikina River. Natuloy ba ang evacuation ng lahat ng residente dyan? Opo, no? Nailikas din po natin lahat. At ngayon, halos 32,000 individuals yung ating ilikas. At halos sa 6,600 na mga pamilya yon. Opo. Yeah. So 2,000 na tao. So kumbaga 32,000. Ay 32,000. Okay. Opo. So kumpleto naman po ang kanilang supplies sa mga evacuation centers. Ngayon na po, yun nga, nadidelay lang po dahil sa dami talaga po. So, yung pagluluto, nadidelay po talaga. So, kaya, konting tiis lang po sa mga kababayan natin na sa lanta, na ngayon po ay nasa mga evacuation centers. Para po sa mga nakikinig, saan po sila makakapunta para tumulong? Paano sila makakatulong sa inyo? Doon po sa aming commissary sa Marikina Export Center. Kung saan nato po yung aming mga distribution center ng mga relief. Yung gusto tumulong, pwede po magsadya doon. Malapit lang po yun sa kabilang po ng City Hall para madali pong makita. Pwedeng hanapin nila sila Dr. Liabres o si Rodi Domingo po. Sila po in charge natin doon. Mayor, yung isang pangamba na paulit-ulit pong sinasabi ng mga residente na pinapa-evacuate yung security po ng kanilang property. Diyan po sa Marikina, ano po yung sistema nyo para hindi naman mawala yung mga ari-arian, yung mga belongings ng mga evacuees? So po, yun ang pangkaraniwang yung problema. Kaya hindi maiwasan na talagang yung sa bawat isang pamilya o sa isang bahay, meron nagpapaiwan. Pero napakadelikado po yung ganon. Pero katulog po natin mga barangay at yung mga pulis na minamanmanan din po yan. Kahit na sa panahon ng baha, wala pong mga tao sa mga bahay. At sinisigap natin na masecure din po yan para sa kanila. Yeah. Kahapon po, umabot po sa 19 meters ang Marikina River. Nag-overflow na po yung tubig sa mga kalapit na barangay. Yun nga po, no? Yung 19 na yun, ang inabot nun ay 32,000 individuals o 6,600 families na kung saan ay talagang madami-dami po yun na mga tao na kailangan natin tulungan at mailikas po. Kumusta naman po yung ibang lugar sa Marikina, lalo na yung mga nasalanta nung Typhoon Ondoy tulad ng Provident Village? Naulit ba yung pagbabaha doon? Ngayon po, no, medyo bumahaman pero tatlong kalye lang yung inabot doon sa pinakamababang lugar. So, hindi na po sila bilang masyado naging magaling po yung ating ginawang paraan doon para makontrol yung ating pagbaha sa Provident Village. Okay, so sa ngayon, mas grabe pa rin yung nangyari nung Typhoon Ondoy, noong 2009. Opo. Yeah, yung Ondoy at saka nung habagat po nung nakaraan taon. Okay, maraming salamat po, Marikina Mayor. Thank you po. De Thank you Guzman. po.